Good morning mga ka-DIY. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa ang isang unit sa subdivision. Ang gusto nga ni client ay lagyan ng kisame at 2 kwarto ang kanyang unit. So ang ginamit namin na materyales sa kisame ay wall angle, metal paring, 1x1 na tubular at 1/4 na hardiplex. Pinapalagyan din pala ni client ng cabinet ang part na to ng hagdan sa itaas. Una na nga namin kinabit ang wall angle para pagkapitan ng metal paring. Dinamihan na pala namin ang nilagay namin ng concrete nail dyan sa wall angle dahil medyo mabigat ang ikakabit natin na hardiplex. Yung isang 1/4 na hardiplex more or less 15 kilos, so medyo may kabigatan kaya dapat matibay ang kinabit natin na wall angle. Kinabit na namin ang metal paring sa wall angle gamit ang rivet. At ayan na nga, kinabit na natin lahat ng metal paring doon sa wall angle gamit ang rivet. At siyempre kinabit na rin natin ang 4 na 1x1 na tubular para support doon sa metal paring para lalo pang tumibay at hindi lumundo. Siyempre yung 1x1 na tubular, yung dulo-dulo niyan nakakabit doon sa wall angle. At tinalian na rin pala natin ng kawad ang tubular doon sa metal paring para magsama-sama na yung tibay nila kapag kinabit na natin lahat ng hardiplex, kasi mabigat nga talaga kaya dapat may support. Siyempre huwag natin kalilimutan na lagyan ng mga braces na nakakapit doon sa parlina para hindi lumundo at bumigay ang kisame, lalo na sa gitna kapag kinabit na natin lahat ng hardiplex. Kinabit na namin ang hardiplex gamit ang black screw. Dinamihan din namin ang black screw para matibay ang kapit ng hardiplex doon sa metal paring. Kung nakita nyo, medyo may kabigatan din talaga ang isang piraso na hardiplex, kaya hindi pwedeng 2 lang, kaya dapat nasa 3 o 4 para madali ikabit. Nagpakitang gilas na pala ako at tinulungan ko na ang aking mga bayaw sa pagkabit ng hardiplex. At syempre, bago nyo ikabit lahat ng kisame, huwag nyo kalimutan ang linya ng ilaw at yung mga switch. At para naman sa division, gamit ang 2x2 na tubular, iwinilding na namin ito doon sa pader. Pinako muna namin tapos iwinilding sa tubular. Sa nakita nyo, nakakabit na lahat ng 2x2 na tubular as a frame ng ating division. So kailangan na lang natin ikabit ang hardiplex para doon sa division. At dahil nga hindi pantay ang flooring ng unit na to, kailangan pa nating tabasan na kaunti ang hardiplex para maikasan natin ang maayos doon sa kanyang frame.
Ang diskarte pala sa pag-cutting ng hardiplex gamit ang diamond ay pabaliktad ang grinder para hindi mapunta sa iyo lahat ng dumi, kasi alam naman natin ng hardiplex may halong semento, kaya masakit talaga ito pag nakapuwing. Sa nakikita nyo na ikabit na natin sa kabilang side yung mga buo na hardiplex, at ihuli natin kabit yung mga siruho. 1/2 pala ang kapal ng hardiplex na binili ni client. At bago pala ikabit lahat ng hardiplex, huwag natin kalimutan ang linya ng switch. Inassemble na pala namin ang hamba para maikasan na rin doon sa frame ng division. Pinakuha na pala natin ng D4 ang hamba, tapos winilding natin doon sa tubular na 2x2. Halos lahat pala ng hardiplex ay naikabit na natin dito sa frame, pati itong switch ng kwarto naikabit na rin, pati yung hamba dito sa left side naikabit na rin natin. Double walling yan yung hardiplex na yan, so naikabit na natin lahat. Ang natira na lang ito yung siruho, yung mga retaso, pati itong hamba dito sa kanang pinto hindi pa natin na ikabit, pero yung switch na ikabit na rin natin. Nakabit na pala natin dito yung hamba dito sa right side na kwarto. Ginawa na pala natin ng frame yung cabinet dito sa taas ng hagdan. Kinabit na pala namin ang cabinet dito sa taas ng hagdan. Plywood ang ginamit namin dito at hindi hardiplex, dahil yun ang gusto ni client at nagtitipid na rin sa materialis. Sa nakita nyo, naikabit na pala namin lahat ng hardiplex para sa division. Kompleto na ang division nya, naikabit na rin ang mga switch. Yung ilaw na lang ang hindi namin ikinabit dahil mamasilyan pa namin ito at pipinturahan. So next na gagawin natin ay mamasilyahan na natin ang ginawa nating division, pati yung sa kisame. So ito na, hindi ko na napakita sa inyo yung video ng ng pagmasilya natin dito, pero itong update na masilyahan na natin siya, buong kisame at division. Yung mga siwang nawala na lahat. Yan, kung nakikita nyo, masilyado na lahat. So ang next na gagawin natin dyan ay magliliha na naman tayo. Tapos pagliha, saka natin pinturahan ng flat. So ngayon, lilihain na natin yung minasilya natin. At sa pagmasilya, siguraduhin lang natin na makinis at pantay, para pag pininturahan natin ay hindi alon-alon kapag tiningnan. Hindi pa pala natin na masilyahan yung ilalim ng cabinet, so pamasilyahan natin siya. Ganito lang pala ang paghalo ng skim coat. Lagyan lang ng tubig, tapos halo-haloin hanggang sa lumapot. At ito nga, pwede na natin ito ipahid. Yun, doon naman sa area na pagpahidan mo, lalagyan mo muna ng gasa, yung parang tape na may butas-butas, gasa ang tawag dyan. Tapos saka natin pahidan ng masilya para hindi malaglag yung masilya kapag natuyo na. Kaya kailangan talaga dyan may gasa na gamit para kumapit ng gusto yung masilya yan sa surface na pagpapahida natin.
Ito pala ang pag-apply ng masilya sa surface. Panoorin nyo na lang para may makuha kayong technique. Pinas forward ko na ang video dahil medyo mahaba pa yung video na ito. Binutasan na pala namin yung pader para sa pagkakasahan ng aircon na gustong ipalagay ni client. Yung pagbutas namin pala ng pader at yung paggawa ng cabinet ay libre na lang yon namin para kay client. Pagkatapos pala namin liyahin yung pinagmasilyahan namin, nilinis muna namin yung surface. Tapos nagpintura na kami ng flat white sa division at sa kisame. So next namin na in-apply ay yung semi-gloss para doon sa division. Yung kisame, nag-ulit kami ng pangalawang coat pero flat white lang siya, hindi na semi-gloss. Mga ka-DIY, ito na pala yung resulta ng ginawa namin dito sa unit ni Madam. Lagyan na namin ng kisame, ng division, may masilya na, may pintura, naikabit na rin namin yung mga switch, yung ilaw, pati yung request niya na aircon na install na natin, pati yung cabinet na pinagawa niya. Lalagyan na rin natin ng division sa loob. Dito sa kabilang kwarto, kumpleto na rin. Na-install na rin natin yung mga pinto, yung ilaw at switch okay na. Na-testing na natin yan. Ayan, maganda na yung kulay niya, maliwanag na maliwanag yung semi-gloss na white na in-apply natin. May isa pa pala tayong ginawang previous para kay Madam. Dito sa may ilalim ng hagdan, ilagyan natin ng plywood para pansahod sa alikabok. Mga ka-DIY, sa mga gusto palang magpagawa dyan, please comment down below para mapag-usapan natin ng maayos. Thank you and God bless.